Hello everyone, it's me again, Bern Tam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa ngayon, meron akong share na konting problema nitong Pajero 4M40 natin na Gen 2 GDM version 4x4matic. Ang problema niya, nagtatagas yung diesel niya sa may hose, may leak yung hose, kaya yun ang ituturo namin idea sa inyo kung paano i-trace at kung paano po palitan. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin Anos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So ayan, ito tayo mga ka-DIY, problema tra. Pakita natin mga ka-DIY. Napansin ko kasi, ayan basang-basa dito mga ka-DIY. Yan. Basang-basa So nakita ko yung hose, medyo may tagas doon sa bandaron. So pakita ko sa inyo. Yan sa harapan niya. Yung sa likod naman, pakita ko. Yung fuel hose ng tangke, itong Pajero. Ayun. Yun nagtatagas siya. Diba? Yun, bubuksan natin yung sa may likuran uli. Gaya nung sa nakarang video natin. Tapos papakita ko sa inyo. Ayan, gagawin natin. Sisilungan natin yan gamit ito. Para mas mapakita ko sa inyo yung problema nitong Pajero natin. So ayan mga ka-DIY, nandito tayo sa silong ng Pajero natin. Ayan yung problema nyo. Ayan, basang-basa na mula dito hanggang dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, may tumutulo pa Ayan, ilawan natin. Ayan. Tumutulo Ayan yung diesel. Hanggang dito, tumutulo. Ayan. Ito pala ang salarin. Nakita ko. Ayun. Doon mga ka-DIY. Hanggang dyan basang-basa Yan, yun yung salarin Yan, yung hose na yan. Basang-basa hanggang dito. Yan yung crudo lumalabas. Okay? Ayan, so dito rin sa likod, pakita ko sa inyo yung problema. Yan. Yan nagtatagas din siya dito mga ka-DIY. Yan. Tignan mo tong nyo, yung bungo nito. Bungo ang tawag namin dito sa may axle. Yan. So dito nyo makikita sa kabila. Ayan. Yung flashlight. So ayan, ilawan ko mga ka-DIY. Ayun yung problema, yung hose. Yan tagas-tagas na. So ibig sabihin palitin na yung hose. Pagka hindi nyo papalitan yung mga ka-DIY, madaling maubos yung diesel, yung fuel ninyo. Kasi yan pagka umaandar yan, nagkakaroon ng pressure, so nagbi-build up ng hangin yan sa loob. Yan, sumisirit yan. So kailangan na palitan na natin yan. Ngayon, tuturo namin sa inyo kung paano baklasin yung yung hose na yan, pati yung clamp, para sa ganun hindi kayo masayangan ng crudo yung diesel natin o gasolina. Okay? So yan, tara. Yan, gagawin natin, tatanggalin natin lahat ng laman nito kasi bubuksan natin yung nandito. So yan, ito yung isang tatanggalin natin. Clip to pero pinalitan ko na ng Phillips screw. Mga yan, 6. Tapos itong carpet na to tatanggalin din natin. Yan, ganyan lang po yung pagtanggal niyan. Okay. Tapos yan, makikita nyo na yan. Yan po yung tatanggalin natin, size 10. 12 pala. Yan, gamit kayo ng T-range na size 12. Yan, 6 lang po yan mga ka-DIY, tatanggalin natin. So, ganyan po, pag natanggal nyo na yung bolt, ganyan, tutuklapin natin yan ng ganyan. Doon, tapos makikita nyo nung sa loob nya. So yan mga ka-DIY, ito po yung loob, ito po yung tatanggalin natin, yung hose na yan. Yan yung naglilik. Isa lang naman yung may problema dyan, pero ang gagawin natin, papalitan na natin dalawa yan, kasi para maba na naman yung buhay nitong Pajero natin. Fuel hose system kasi yan hindi natin nakikita lagi yan, so dapat palitan mo na yan para pang matagalan na huli. Okay? Yan mga ka-DIY, sa pagtatanggal, either Phillips screw or flat screw yan, or size 7 or 8 lang po yung clamp. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po mabubuhos yan kasi. So yan, tinatanggal na po natin yung clamp mga ka-DIY. Pasensya na po at medyo madilim dito. So ganyan, pag luwagan nyo lang yung clamp, pag naluwagan nyo na lang, hugutin na lang yung hose. So yan, tulak-tulak nyo lang ng gamit kayo ng flat screw. Kasi medyo masikip po talaga yung mga ka-DIY sa katagalan. So ganyan po ang itsura niyan pag tatanggalin. Huwag nyo bibiglain para hindi mabutas yung tubo, yung tube.
Yan, galaw-galaw yung hose ng ganyan. O, yan. Hindi po yan lalabas. Tapos yung kabila rin, tanggalin din natin. Galawa na yung papalitan natin dyan. Ayan. Ito naman tayo sa kabila. Malapit na rin. Yan, galaw-galaw nyo lang ng ganyan. Ingatan nyo lang baka mabutas or maputol yung tubo. So, ganyan. Original pa na tubo niya tong tube ng ng tangke. So, ganyan lang po ang pagtatanggal. Tapos tatanggalin din natin doon sa may baba. So, ayan mga kadiway, dito naman tayo sa silong ng Pajero. Yan, dito natin tatanggalin tong clamp ng hose nito. Yan, ganyan lang po kahaba yan. Sama natin si Anros Vlog, kaway-kaway. Yun, matindi oh. Tomboy yan, tomboy. Yun. Shoutout mo yung mga mo, kamotivate mo. Anros Vlog, uy. Yan, shoutout ko yung mga supporters ko dyan. Anros Vlog. Pa-subscribe and follow na rin po sa Facebook page. And sir, malalapit na sir. Malapit na ba siya? Ayan mga kadiway, malapit na matanggal. Yun. Talagang may lalabas na kunti dyan. Okay lang yan. Malapit-lapit na. Ingat lang ha, baka maano yung tube. Ikutin mo. Yan, iniikot yan. Ininuhugot. Ikot tapos kunting hugot. Yun. Okay. So, ganyan po ang itsura niyan pag wala na hose. So, yan, dito naman sa may harapan, yung isa lang naman ang papalitan natin dito mga kadewa. Phillips screw ang paggamit natin ng pantanggal. Yung crudo kasi, yung diesel, parang may yan, parang may kasamang langis, madulas, di ba? Unlike sa unleaded, yan, madaling matuyo. Highly flammable kasi. Ito, may langis to. Ayan, tinatanggal na rin yung dito na part. Maduming trabaho talaga to kasi yung diesel may yan, may halong langis. Parang may langis. Ayan, so itutulak na lang natin ang flat screw mga kadeway. Yun, ganoon po itsura niya. So dito naman mga kadeway, kailangan natin tanggalin yung battery para ma-access natin yung clamp dito sa may taas. So ayan mga kadeway, dito na banda, ayun. Yun siya oh. Hindi makita no. Yun. Ayan, gagamitan natin ng Phillips screw para maikot natin. Yan, tinatanggal na po mga kadeway ditong part na sa may taas. Yun. Yun, ganun lang po ang pagtanggal. Medyo masikip lang talaga dito. So ayan mga kadeway, ito po yung kailangan nating palitan. Itong dalawa na to dito sa may likuran to, sa may tangke mismo. Tapos ito yung papunta sa may injection pump yata, di ba? Yang itong nakabaliko na to. Yung isang kasama nito, pwede pa to. Actually, pwede pa naman to eh. Kaya lang dito na part medyo lumuwag na. So ang gagawin natin, puputulan natin uli dito. Tapos baka pwede pang ibalik. Pero kung hindi na, palitan na rin natin. Okay? Tapos itong mga clamp, palitan na rin natin. Braided hose to. Mas matibay nga to eh. So ayan, standby kayo at bibili pa kami sa bayan. Mga kadayway, ito po yung binili natin na hose. Yan. Ilabas mo, pati yung clamp, bumili din tayo. Yan. So magkaiba yung pinagbilan namin na store na auto supply kasi mas maganda doon sa kabila. So ayan, 516 yung size. Yan yung size ng fuel hose na nabili natin. 500 PSI po yan. So heavy duty na po yan. Fuel or oil hose, pwede hose siya. Yan o, SAI G30 R8 516 WP 300 PSI pala, hindi pala 500. Tapos yung isa naman, ito naman fuel hose 1 port naman to NVR CSM. Ito yung malambot, medyo matigas to, mas heavy duty to. Mas to, kumbaga yung i-hold niyang PSI, yung pressure mas mataas kaysa dito. Ito yung mga need na palitan para dito yan, dalawa puputulan natin. Tapos itong baliko, itong para sa to, papuntang injection pump, ito naman. Okay? Kasi ito yung size nyo. Yung butas dapat anuhin natin. Yan. Tapos ito naman. Tapos ito yung clamp na binili namin. Yung clamp, tig 10 pesos isa. No? Dami na kaming binili para doble-doble na lang namin. Mas maganda sana yung clamp na ganito. Mas heavy duty to, kaya lang wala kasi dito. Original po kasi to.
Itong clamp naman na to, pangit itong klase ng clamp na to. Pangit yan. Mas maganda tong ganito. Kasi ito, lumuluwag to eh. Ito, hindi kasi nakaruskas yan. So, ayan, puputulan na ho natin mga ka-DIY. Okay? So, ayan, putulan natin yung sa may dulo niya. Ipa-flat natin para mas maganda. Ayan. Ayan, sinukatan ho natin para putulin na natin. Tig 1 feet kasi 2 feet po yung nabili natin. Okay? So, gamit po kayo ng palatandaan para ano. So, ayan, nahati na po natin. Inabaan na ho natin mga ka-DIY para na sa ganun hindi po siya mahila-hila. Diba? At least may allowance siya. So, yan. Yan po ang itsura niya. Mas mahaba na po yung binili natin. So, ayan. Ilagay na po natin. Ayan, tig 2 clamp na ho. Parang kulang pa yata. O, diba? O, kaya maksaya pero matibay-tibay. Ito namang sa may, sa may harapan, papuntang injection pump. Ang gagawin natin siguro dito. Kasi ito lang naman ang lumuwag eh. Pwede pa naman yung hose. Ang gagawin natin, putulan na lang natin dito. Ilipat na lang natin. Diba? Para mas sumikip. Tapos, dudublehin natin ng ganyan. Tig 2 rin. Yung sura niya. Pag ipakita mo yan, para maluwag na. Diba? Ayan. So, ito na. Pwede pa naman to, matibay-tibay pa to. Tapos, dudublehin na lang natin ang clamp mamaya. So, yung clamp na gagamitin natin dito, yung pwede ring size 7 or flat screw. So, ayan mga ka-DIY, yung 2 tube na to, magkaiba ho ng sukat ng taba. Ito, medyo payat itong isa, tapos ito yung medyo mataba. So, pagka bibili kayo ng hose, dapat dalhin nyo yung sample. Okay, so tara, lagay mo na. Ayan, dapat masakip po talaga yan para iwas leak. So, ayan, malapit na ho. Tulak-tulak na lang konti. Hanggang doon sa may, ayan, sige pa. Yun, okay na yan. Ayan, higpitan na. Posible pa yan, 2 clamp na yan. So ayan mga ka-DIY, ito po yung butas nung isa. Ayan, mas masikip. Sige, lagay mo na. Itong sa may bandang kanan, kung nakaharap ka sa mas masikip po yan. Lagyan na namin ng 3 dalawa pa. So ayan, hinigpitan na rin po natin yung sa may pangalawang hose. Tapos doon na lang sa baba. Tapos yung sa may harapan. Ayan, so dito naman sa may baba natin ginagawa mga ka-DIY. Ayan. Pinabaan na namin para iwas hugot. Dapat yung sa may mic, sa may masikip na butas, doon dapat din sa may masikip na butas. Sige, sige pa. Ayan. Okay. Lagyan mo ng play ng konti. Yan. Sige, okay na yan. Para hindi maano pagka nagbabounce, diba? Yan, pinapasikipan na natin. Dapat masikip po talaga yan para walang leak. Ingat lang po sa papasikip, mamaya malusog. So yan, ito na tayo sa pangalawang hose mga ka-DIY. Ilalagay na rin po natin. Tapos pagkayari nito, doon na lang tayo sa harap. Pinabaan na namin para iwas yung tawag dito, matupi-tupi at mahugot. Para pagka mag-bounce tong pajero, kasi sumasama sa bounce yan, hindi may play pa siya, diba? Yan, hinihigpitan na rin po natin mga ka-DIY. Medyo mahirap lang talaga dito sa may silong, kaya dapat to paano mo ipataas mo, i-jack mo o kaya pero ito hindi naman na kailangan i-jack. Kaya mas maganda pag nakatayo ka, di ba? Yung ililifter mo, ibig ko sabihin. Yan, 3 na ho yan mga ka-DIY nilagay natin. 3 clamp na yan, para mas matibay na pag matagalan na yan. Pero pagka makabili ako ng original na hose nya, yung braided hose, mas maganda, mas matibay po kasi yun, kasi may wire po yun. Although may built-in wire na rin po itong mga rubber na to, pero mas matibay talaga yung original. So yan, nakita nyo, ganyan ho ang isura niya mga ka-DIY pagkabago. Ilang clamp ba yan? 8 na clamp yan. So okay na yan, sa harapan na tayo. Mga ka-DIY, ilalagay na rin natin yung hose dito sa may papuntang injection pump.
medyo madilim talaga dito. Ay, nilalagay na po natin mga ka-DIY. Yun. Yun, para kitang-kita. Ganyan po isura niyan. Kailangan mo may pasok ng maigi yung hose, tsaka natin ilalagay yung club para mahigpitan. Ayan, hinihigpitan na po natin yan gamit ng Phillips screw. Ayan, malapit na rin po yan. Tapos sa may baba naman sunod natin. So ayan mga ka-DIY, ilalagay na rin po natin itong hose sa may baba. Sige. Kaya medyo mahirap kasi masikip po dito. Nakabalog-balugtot kasi yung hose dito eh. Yan po kasi yung original niya eh. Yan, make sure na maipasok nyo na mabuti yung hose. Hanggang doon sa yung may, ano niya, may guide naman yan yung stopper niya. Ayan, pinapasikipan na rin natin tong clamp dito sa may baba mga ka-DIY gamit ang flat screw. Pwede rin size 8 yan, ano? Yung bolt. Size 6. Ayan. Tapos fix na rin natin yung sa may taas mamaya pagkatapos dito. Tapos paanda rin natin para matesting. So ayan mga ka-DIY, tapos na ho natin ginawa na pinalitan ng fuel tank hose or fuel hose itong Pajero Gen 2 4M40 natin. Testing na po natin, paanda rin natin. Tara. Kung maglilik pa po siya. Yan natin sa likod. Yan, maliwanag na dito. Hinabas natin. Sige. Pakita mo. Ayan yung banda rito. Kita ba sa camera? Opo. Yan o. May leak ba? Wala. Wala naman. Okay, very good. So yan, dilinisan natin yung inaanuhan niya para makita natin kung may anong pagbabago. Tapos yun yung dalawa, oh, di ba? So okay naman, no. Silungan natin mas para mas makita, no. Bombahin ko. Pakita mo doon. Bomba. Gapo, wala naman. Opo, okay po sir. Yun, so wala naman po. Siguro i-observe po natin dito. Wala naman sir. Opo. Good. Sa harap naman, try natin. Check natin. Siguro observe natin buong araw kasi gagamitin naman itong Pajero. So yun, binumbahan na po natin ng malakas. Sagara na po yun. Wala akong tumagas doon sa kinabit natin bagong hose. Yan, sundan nyo lang po yung proseso. So yun mga ka-DIY, all goods po yung pinagawa natin na pinagpalit ng fuel hose dito sa Pajero 4M40 natin. So ito yung pinalitan natin, dalawang ganito. Tapos doon sa may harapan, pinalitan na rin natin ng mga clamp. Yan yung itsura niya. Puging-pugi na yan, all goods na. So yan, hoping na may natutunan kayo ulit sa panibagong content natin ngayon. At ingat lang pa kayo sa pag-DIY dahil dito sa XPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa XPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa XPT, sharing is caring. So yan, maraming salamat. Ito natin pinag-gawin yung burn down. So yan, shoutout natin yung mga pinagbilan natin ng parts. Dens, Auto Supply at saka si Lupar. Ayan, so mga nagastos natin dito more or less mga 300 to 500. Mas maganda yung medyo mahal para mas quality yung parts, okay?